Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatyas! Busy si Wesley ngayon. Pagkatapos niyang tapusin si Rapport sa Armageddon, latag naman siya dito sa online speed chess na ginagawa sa chess.com. Semifinals against world number 1 Magnus Carlsen. Taas na ng rating ni Magnus sa online, 32-29 at si Wesley ay 30-93. Pumili na lang po ako ng best game sa kanilang naging match ng Blitz at Bullet at sa end part ng video papakita ko rin sa inyo ang kanilang naging total score. Okay, white dito si Magnus ang ginawa nag-E4, E5 si Wesley, Knight F3, Knight C6, pinasok ang Ruy Lopez, nag-A6. Hindi pinakawalan ni Wesley ang paborito niyang palagian niyang ginagawa, Berlin. Siguro para maiba-iba ang preparasyon, nag-A6 muna, Bishop A4, Knight F6, D3, Bishop C5 at nag-Bishop G5. H6, sinubukan, kakapturin ba ang Knight? Umatras lang para maintain ang pin. Nag-D6, D4. Ayun, medyo minadali kagad ni Magnus na pasabugin ang gitna. At capture, Knight X D4, may pressure kagad sa Knight. Bishop D7, sinangga, kinapture, Bishop takes C6 at dito kaagad nawala sa talaan ng chess.com opening database dahil ang palagiang ginagawa dito ay B takes C6. Okay, balik tayo sa new move at nag-Knight takes, B takes, nag-Knight dito para depensahan ng pawn, nag-castle, Queen F3, pressure sa Knight, nag-Rook E8, hindi na pinansin ni Wesley, kinapture, yun nga lang, dalawa ang double pawn. Samantalang sa pawn structure ni Magnus, napaka-healthy. Pormang-pormang maayos. Nag-castle, F5, ayun, nag-sacrifice. Para sa akin, malakas ito. Kasi pag kinapture, ang idea ni Wesley, pupunta ang tore sa second rank. Nag-Rook E1, maintain lang ang pawn structure. Nag-Rook AB8, atake. Rook AB1, tiyaga muna depensa, kinapture na. Takes, nako, ang mabigat dito yung paparating na Knight F6 double, obligadong mag-Bishop D4. Ayan, at nakaiwas na rin ang Bishop kasi pag kinapture yan, nako po, triple pawn. Nag-B3 kasi para iiwas din, kakapture ng pawn. Nag-King G7 para totally covered na ang F6 square. Nag-Knight G3, ayan naman ang sundot na paparating. Nag-King G6 para makover din ang mga squares. At nag-Rook takes E8, Rook takes, nag-King F1. A5, Rook E1, nag-Rook A8. Kaya napili ko pong best game ito kasi naaalala ko si Capablanca. Talagang sinisimplihan lang ang laban. Endgame kagad na mararamdaman mo ang puwersa ng magagandang idea sa endgame. Ganyan ang ginagawa ni Magnus pag nakita niyang medyo dihado ang pawn structure ng kalaban niya. Kaya umiwas si Wesley, babasag sa A4, nag-Rook E4, atake sa Bishop, C5, depensa, Rook G4, checking F6, Knight E2, atake, Bishop E5, nag-Rook A4, ayun naman ang kuntirya, yung pawn, nag-King E6, G3, D5. Time check tayo, medyo dihado si Wesley ng oras, nag-Rook H4, ayun naman ang atake, Bishop G7, King G2, D4, ayun lang. Bad move ang binigay sa tira na yan. Dapat daw ang tira, Rook B8 lang. Maintain lang ang ganyang pawn structure. Ano ba na bago? Nag D4, Knight F4, check, King D6, Rook H5. Ayun, ang gusto dito ni Magnus, magda Knight D3 para mapabagsak ang pawn sa C5. Pero, hindi pa rin sang-ayon si Stockfish Computer Engine. Dapat daw ang tira, A4. Para wala ng mga break-break ang block ng A4. Ayan, at magkaroon pa ng play sa queen side. Rook H5, balik tayo. Naka A4 si Wesley. So may chance na magkaroon siya ng play, capture, tapos pasok ang tore. Knight D3, atake sa pawn, capture, at nag-C4. Ayan, na-realize ni Wesley, total, double pawn lang din naman yan. Ibigay na niya. Kinapture, di may double pawn ngayon si Magnus. Nag-Rook E2, ayun, para atake. Rook D5 check, King E7, sumala ng takbo. Dapat daw ang tira, King E6. Yun nga lang, syempre, nakakailang sa human eye, ang Knight F4 check, Knight C5 check. 'Di ba sa mata natin, hanggat maaari iiwas tayo sa safe na hindi na mache-check. Kaya napatira ng King E7.
Knight B4, good move, atake na, depensa pa, Rook A4, Knight C6 check, King F6, at nag-Rook takes D4 dahil natakpan nga ang bishop sa pagkakadepensa. Galing sa endgame, mamaw talaga. Rook F4, Rook A2, binalikan ang pawn at ang huling bitaw mga kamatyas ni Magnus na napasuko si Wesley. Ano kaya yon? Paki-guess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats po sa mga nakakita. Knight D8, ayun lang. Nag-resign na dito. Bakit po? Kasi kung saan man pumunta, halimbawa mag-King D7, mag-Rook takes F7, capture, pagpalagay na makuha yan, mag-Rook H7 lang, kukunin pa rin ang pawn. Yang C-pawn na yan, napakadaling madepensahan, pero yung magmamarchang connected pass pawns, mahirap nang awatin yan. Kaya, talo talaga. Okay, ito po ang kanilang naging bakbakan. Score, total score. Ayun, tambak na tambak mga kamatyas. Pambira, ang layo. Di man lang nakakalahati. Ang kalahati ng 22 ay 11. 7 lang ang nakuha ni Wesley. Halatang sobrang naghabol talaga ng habol na habol. Ganon din si Nepo. Hindi rin nakakalahati, ano? O, medyo malapit-lapit na ang layo. Talagang napakalayo ng lakas talaga ni Magnus. Pagdating po sa pabilisan, sa blitz, sa bullet, iba talaga ang lalim at klaro ng nakikita ni Magnus. Sa bagay, itong si Wesley ay pagod galing sa Armageddon face-to-face sa Berlin, Germany. Tapos siguro after noon, takbo naman sa kwarto para isettle naman yung kaniyang online. Pagod din mga kamatyas si Wesley. At abangan naman natin kung sino ang mananalo between Nakamura and MVL dito sa semifinals na natitirang laban pa at yan ang makakaharap naman ni Magnus para sa pinaka-final. Okay? Mukhang Nakamura Magnus na naman ah. Yan ang maganda kasi si Nakamura madalas hari ng mga tournaments yan sa chess.com eh. Oh, magandang laban yan. Magnus and Nakamura, kaabang-abang. Maraming salamat po mga kamatyas sa inyong matyagang panonood. Sana natuto kayo at na-update. At muli, sa mga gustong mag-avail ng ating kamatyas merchandise, chess sets, chess clocks, uniforms and t-shirts, click nyo lang ang link na nasa comment section down below at para makapamili po kayo, papadala namin sa inyo door to door, pwede nating pirmahan, depende po sa inyong request. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.